Hi everyone, this is Liam the Prince and welcome to our third episode. Ayon, so for our third episode, I know that many people struggling with this. Lalo kapag um, meron silang painful past or may mga encountered silang painful memories or moments. And most people until now ay struggling pa rin dito. And hindi pa rin nila malimut-limutan at hindi pa rin mahilang kanilang puso sa relationship man ito kapag may past relationship sila or they are heartbroken or pag may mga family problems or mga unexpected happening sa family or minsan kahit hindi man sa relationship hindi man talaga like yung MU hindi nag-work ang kanilang or kunwari sa crush or kapag may ka-talking stage and mahirap mag-heal sa ganong stage at talagang lalo na kapag ganon kasakit talaga yung nangyari at depende naman to kung gaano kasakit pero pinaka dito is mahirap and so that's what we talk about on this third episode titled Healing Matters. So yan, this is the sabi nga bago pa ikaw mag-heal sa isang pangyayari talagang marami kang obstacles na haharapin and minsan mostly it takes months sometimes years. May mga iba naman nakakaya nila in days pero depende na lang sa tao kung paano nila i-heal yung sarili nila at depende na sa nangyari kung gaano kasakit yung nangyari and mahirap ito para tong earthquake na may aftershock pa hindi pa nagtatapos bago pa matapos yung magnitude may aftershock pa at ganun yung process ng healing depende sa lakas depende sa sakit at it gives sometimes trauma sa atin and what you're talking about today yun nga, healing matters so mostly, ito nangyayari sa may mga encountered na family problems or unexpected happenings sa mga family, ganun. And sa mga past relationship. And first, we're gonna talk about pag sa family problems. So, lalo na kapag merong sometimes na may nawala. May naghiwalay. Ganun. And sobrang hirap talaga. Alam nyo, pero for me, hindi naman sa pero on my experience, mahirap talaga mag-step on the healing process. Lalo kapag may nawala. And yun ang pinakamasakit kapag may nawawala. Siguro bago mo masasabi talaga na makakalimutan mo yung pangyayari yun. Pero hindi mo talaga makakalimutan. Kahit if sabihin mo na makakalimutan ko din to. Matatapos din to. Pero hindi. And hindi mo talaga masasabi na matatapos talaga to. Pero ngayon, nasa process pa rin. And I know everyone who is listening on our podcast is also experiencing this. Lalo na kapag kung hindi man may nawala, minsan may nasisira. Kung hindi nawala, may nasira. And syempre, masakit. Lalo kapag hindi mo inaasahan na gano'n nangyari. And I'm just saying na, syempre, if you want to cry, that's one thing na para maibsan man lang, mahil man lang ikaw.
And syempre, di mo maiwasan may mga negative things. Laging papasok yan. And during your healing process, hindi madali. That because on your healing process, mostly to ang nangyayari. Para kang naglalakad sa isang hagdan na punong-puno ng lubak. And once you're stepping, sometimes you failed and go back again. From the start, and then basta ang mahalaga, nagpapatuloy ka pa rin. You failed, but you do it again. Wag kang mawawala ng pag-asa. Yan lagi naman. Don't lose hope. If naisip mo na nawawalan ka ng pag-asa at naisip mo na hindi na maaayos ang mga problema sa family, sometimes may mga bagay lang talaga na mangyayari. But if you want something to cry, go to someone na pag gusto mong malapitan para sabihin lahat ng iyong mga burdens, or like kapag may problems ka, sabihin mo. Or kung ikay mag-isa lang, iyak mo. That's the thing na you can do. But huwag mong hayaan yung negative, kasi papasok yung negative thoughts mo. Papasok yung mga negative na papasok yung mga negative na thinking mo na hindi mo syempre inaasahan. Huwag mong hayaan ito ay mag-process sa iyo. Syempre hindi naman lagi in a positive lagi tayo, lalo kapag sobrang sakit, kasi mostly kapag meron tayong unexpected, lalo kapag meron tayong painful na pangyayari, hindi natin ma-assure na sa sarili natin na makokontrol natin ang sarili natin. Kasi once na ang ating heart ay masaktan, may mga bagay na hindi tayo maiwasang mangyari, maiwasang gawin. At we need to control that. Control your emotions. But of course, wag mong hahayaan yung emotions mo ay masink in dito sa iyong heart. Kung ikaw ay galit man ikaw, i-release mo, pero wag mong i-release doon sa tao. Just release kung saan man ikaw, or kapag may kaibigan ka, i-release mo. Sabihin mo lahat ng iyong hinanakit, kung meron ka mang hinanakit, kung ikaw man ay nasaktan, kung ikaw man ay iniwan. Siyempre, hindi natin inaasahan yon, yung iniwan. Pag sa family, hindi naman natin alam ang buhay ng isang tao, di ba? Hindi naman natin alam ang buhay ng isang tao kung kailan tatagal. Minsan talaga may pangyayari na talaga hindi natin inaasahan. But all you need to do is to go on. Sabi nga, tayo ang magpaprocess sa ating sarili. Tayo din ang magre-restore sa ating sarili. You need to help yourself. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag mong sabihin na, ito na yon, dito na ako magtatapos. Dito na ako magtatapos kasi hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya mga bagay na mangyayari sa akin. Punong-puno ng sakit na lang ang mga nadadanas ko sa buhay ko. Punong-puno na lang na kasi hindi ko na kaya. Kung yun man ang nasa thinking mo, alisin mo yun. Kung gusto mo ilabas mo. Pero wag sa tao. Yun ha, wag sa tao. Kahit hindi sa family man to. Kung sa friend mo naman, nasaktan ka, wag doon sa friend mo. Kung kayo mag-isa sa kwarto, iyak mo lahat ng iyong Then after that, you feel relief man lang kahit papano. Kasi hindi madali ang mag-recover, lalo kapag sobrang sakit ang nangyari. Paano naman? So, in a relationship,
Kanina, we talk about in family or in friends. Dito naman tayo magto-talk sa relationship. Past relationship, kung ano mamang nangyari sa'yo, sinaktan ka man, iniwan ka man, niloko ka man, ginago ka man, pinagtabuyan ka naman ng mga taong mahal mo. It's very hard, syempre, na maka-recover at maka-heal sa ganyang situation. Masasabi mo na lang na parang may mga bagay na I want to give up na lang. Parang I just want to something na gusto ko na lang magtapos ang lahat. Pero hindi eh. Kailangan mong harapin yan. Kailangan mong harapin ang mga bagay para ma-restore ang iyong heart ulit. Mahirap. Mahirap talaga. Pero you must talaga. And as I said kanina, para din yung hagdan na nalubak-lubak. Minsan, back to step 1 bago kayo makapunta ulit sa finish line. Hindi madali ang dadanasin mo. Hindi madali ang tatahakin mo. And of course, during your healing recovery, healing process, you must help yourself, of course. So, that's the one thing na magagawa mo para ma-heal ka from your past relationship. If you, yung masasabi mo na gusto mong man lang matapos ang lahat, na gusto mo man makilimutan siya, and then you must do something. And you must remove some unnecessary things. Alam nyo, ang isang bagay na magandang gawin, lalo na kapag when you're healing process, i-stop nyo muna yung social media. Kung meron man niya sa gallery mo, stop mo muna. Kung di mo kayang i-delete sa gallery mo, off mo muna. Try to evaluate yourself. And doon mararanasan mo yung mga pagkukulang mo pa sa sarili mo. And this time, mas magbibigyan mo attention ng sarili mo. Yes, you can cry. You can give your anger, yung galit mo. And after that, kunin mo ulit. Pero of course, if you want something na para talagang ma-heal ka talaga, you can delete. Kung ayaw mo mang i-delete, ilagay mo sa drive. Diba? Ilagay mo sa drive. I-delete mo sa phone mo. Kumbaga, may memories ka. Pero kung talagang you've decided na talagang makalimutan siya, ikaw bahala. Nasa iyo yan, kumbaga. May different ways tayo how to heal nga naman. May different ways tayo para makalimutan yung mga bagay na from the past natin relationship, kung gaano kasakit man yung relationship natin, or kahit hindi relationship hindi natin pinopoint out dito na kahit in a relationship, I'm saying lang na in a relationship, pero kahit nasa MU kayo, or like in a talking stage kayo, or like pag may crush kayo, ayun, pwede yung gawin yun. And that's how para malimutan ang lahat. Siyempre, hindi mo naman mahilimutan talaga totally ang lahat. Talaga. Hindi mo malilimutan ng mga pangyayari, lalo kapag sobrang bigat na to.
Pero at least, you feel, during your healing process, mafe-feel mo talagang, pag naalala mo na lang yon, parang, okay, I need to do something more. And, huwag kang magpakaiyak dyan sa gilid din. Isa pa yun. Huwag kang magpakaiyak dyan sa gilid. Wake up. Yun. You need to wake up. You need to do something from yourself. I know it's hard. I know it's very hard to heal from something na hindi natin talaga, it's depend on you. Hindi na talaga natin mararamdaman yung mga, minsan may mga bagay tayo na, lalo kapag sobrang sakit, hindi natin makontrol ang sarili natin. But you must talaga. So, mahirap. Hindi madali ang iyong tatahakin. Hindi madali ang gagawin mo. Pero at least may progress. And tulungan mo ang sarili mo. Wala lang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. Actually, this is just a guide for you. Kahit mga kaibigan mo, guide lang sila para tulungan ka, pero ikaw pa rin natutulong sa sarili mo. Ikaw pa rin ang mag-heal para sa sarili mo. Ikaw pa rin ang gagawa para sa sarili mo. Tandaan niyo yan. We're just to guide you, to motivate you. Kasi baliwala lahat ng mga sinasabi kung ikaw ay kung babalikan mo pa. Lalo dito sa relationship. Lalo kapag meron kang nasaktan or lalo ikaw nasaktan. Ba't mo papababalikan? Ba't mo patitingnan yung kanyang profile? Ba't mo patitingnan yung mga conversation nyo? Alam nyo may closure na kayo, ba't mo papabalikan? Konting I love you lang? Konting sorry lang? Natiklop ka na? Iwasan na maging marupok. Walang masama maging marupok. Pero iwasan ito. Kasi pinapahirapan mo lang sarili mo. Sinasaktan mo lang sarili mo. Imbis na ikaw ay nasa patapos na, bumalik ka na naman sa simula. Wake up na, B. Wake up. Huwag kang magpakatanga. Nasa on the process ka nga ng healing. Ba't mo pa binabalikan pa? Ba't mo pa babalikan? Kung wala na naman. Kaya, kung alam mo sa sarili mo na you want to heal, you have to do something. I-list mo yung mga dapat mong gawin. I-restrict yung mga dapat i-restrict. Hindi madali. Pero step by step, you will see your progress. And masasabi mong, I'm healed now. I am recovered now. Siyempre, susubukan pa rin tayo. Susubukan pa rin tayo kung gaano katatag tayo, kung talagang ba na-heal na tayo. Pero, mapapatunayan mo, natapos mo na lahat ng iyon. Mapapatunayan mong you're done. You can say that I'm victory na. Hindi madali, pero pag-iigihan mong maging madali. And of course, you must pray to God and He will help you. You can do on yourself and you will succeed. And
Actually, this is how, nasagot ko na to. This is how do you process your painful fats into healing recovery. You must help yourself. And that's how you process. Help yourself. Kasi ikaw nga lang talaga makakatulong para sa sarili mo at wala ng iba. Mahirap. I always say mahirap. Walang madali. Pero kailangan mo talaga. Kailangan mong paghirapan ng isang bagay. And that's how healing matters is. So before I end this, I actually made a quote about Liam Neeson Prince. It says here na, kalimutan mo na ang nakaraan at magsimula ng panibagong simula. Of course, sabi ko kanina, hindi madaling kalimutan ang nakaraan. Pero at least, masasabi mong makakalimutan mo din yan. At you need to magsimula ulit ikaw ng panibagong simula. Kalimutan mo ng old self mo. Kasi ngayon, bago ka na. You're healed na. New version of yourself na. Kalimutan mo na yung old version mo. Hindi ka mahina. Sinasabi mo lang mahina ka kasi sinasabi mo yan. Magtiwala ka sa sarili mo na magagawa mo lahat ng bagay na yan. Magtiwala ka sa sarili mo na you can do all things. Believe on yourself that you can heal from your painful past. You can do it. And kapag nagawa mo na, you can see at mapapagmalaki mo na, I can do this. Panghawakan mo yan. Hindi madali ang magiging journey mo, pero masasabi mong, I can do this. Walang madali. Pero pag pinaghirapan mo, magiging madali ito. And that's our episode today, Healing Matters. Okay? So that's it for our episode, Healing Matters. So thank you very much for listening, and always say na this episode is just a reminder for us. And hindi itong mga bagay na sinasabi natin or sinasabi man ng mga kaibigan natin, wala lang yun. Wala yun kung hindi mo papakinggan. Kailangan mong pakinggan. Syempre, it's your guide lang talaga. Ikaw lang makakagawa para sa sarili mo. Yun. Di ba? So, yun. Also, follow us on Twitter at LihamNiPrince11. So, and there's a motivational quote post between 9 to 10 in the evening. So, thank you very much for listening for our second episode. And sana okay kayo. And I hope that you're okay. Only here on Spotify Podcast. Have a good night.